Hello mga Damadorians! Heto na naman ang channel ni Damador 1000 para muling makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa larong Dama. Alright! Pending muna tayo doon sa variation ng 115 versus 214. Ipagpatuloy muna natin tong naging labanan, rematch nila Willie at Carpo. Okay? Sa nakaraan, natapos na natin yung game 1. Ngayon naman, game 2 naman tayo. Pero bago dyan, meron akong naging error nung nakaraan. Pero doon lang sa puzzle, no? Doon sa laro nila Willie, wala naman. Doon sa puzzle, gusto ko munang ituwid. Pero kung tutusin, yung isa kong error doon, kahit hindi na natin ituwid, kasi kitang-kita naman yung correction. No? Kitang-kita naman yung mali. Nahalata namang blunder lang yung pagkaka-error ko. Ito yung pormada. Nung tumira dito, ang sabi ko, titira ng 6-11. Ayan yung blunder ko. Mali, tatabla kasi yan. Kasi ipapakain to. No? Pero ang tama talaga nun ay timing muna. Kasi pareho lang to eh. Ito, at saka ito, pareho lang. No? Yung dito na-solve natin ng tama. Di ba? So, ibig sabihin yung pagtira ko dito, na-blunder lang. Okay, so, ang dapat, dito lang tayo. Yan, timing. No? Tapos tumira siya, timing pa uli. Yan, dyan lang. No? Para hindi makatabla. Pag tumira dito, yun na. Nasagot na natin doon sa nakaraan. Okay, so napaka-simple lang na error. Kumbaga blunder lang. Kaya, pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako doon sa mga nakapansin sa error. Kasi kung hindi nyo napansin yun, ibig sabihin, hindi nyo pinanood yung video ko. Kaya nagpapasalamat ako. Ang unang nakapansin ng error, shoutout natin, ang Tambay Academy. Alright. Siya yung unang nakapansin, siya yung unang nag-comment doon sa naging error. Ang pangalawang nag-comment, si Melvin Tatoy. Alright. Salamat sa iyo sa iyong participation. Okay. Ang pangatlo na nakapansin, si Mario Argao, FJR Abrigada. Shout out sa iyo. Okay. At ang isa pang nakapansin, si Larry Igalinos Idol. Alright. So, maraming salamat ulit sa inyo. Napansin niyo yung error na yan. Ibig sabihin, hinimay nyo yung video ko. Okay? So, ngayon, doon naman tayo sa pangalawang error. Talakayin naman natin yung pangalawang error ko. Yung isa talagang error yun. Yung isa talagang ako ang nagkamali talaga doon. Yung puzzle ni Jake Cashier, no? Na meron palang conditional. May sasabay pala. Okay, yung pagkain ng 3-13, yung ganun. Teka, balik na natin para mas malinaw. Okay, ito yung forma ng puzzle ni Jake Cashier, no? Doon tayo tutuloy sa kung saan ako nagkaroon ng error. Okay, pero lilinawin ko lang kung bakit ako nagkaroon ng error. Kasi ganito yun. Iba kasi yung format ng libro ng pagkakagawa ni Jake Cashier. Hindi katulad ng format na gawa ng Pinoy na pag tayo ang gumawa. Hapsay, kumbaga, madaling basahin. Yung kay Jake Cashier kasi, ganito yung format ng kanyang papakita ko yung format ng libro niya. Example lang Ito, ganito yan. Yung 1, yan, nakalagay na 1. Ibig sabihin, yun yung unang tira. Tapos may nakalagay 115. Yun yung first move. Tapos yung katabi niyang number, kunyari 214. Yun yung second move. Ganun ang kanyang format. Tapos yung karugtong, idudugtong lang dyan. Lalagyan lang ng number 2. Ganyan. Yan. 2. Pagkatapos nakalagay na naman doon, 5-1. Yun. Pagkatapos yung katabi niya, may number doon, 116. Yun yung example. Pagkatapos, sa sunod naman, may nakalagay naman, number 3. Yun ang nakalagay. Pagkatapos, number 3, nakalagay 116. Yung ganun. Tapos yung katabi niyang 313. Ganun ang example nung libro ng pagkakagawa niya. Hindi katulad nung gawa natin, yung sariling, pag tayo ang gumawa, ganito naman ang format sa atin. Ang daling basahin. Yan, ganyan. Kunyari, 115. Yung katabi, 214. Katapat na kagad. Malalaman natin kung ano yung sagot. Tapos, nakalagay doon, kunyari, 5-1. May katapat dito, nakalagay 116. Pagkatapos sa baba naman, pangatlo naman. Nakalagay 116. Tapos may sagot dito, 313. Ang daling basahin. Kaya yung sa kanya, ang ginawa ko kasi, dahil yung iba kasi masakit sa mata, hindi ko binasa lahat. Binasa ko lang yung mga critical, no, yung mga talagang mahirap ma-solve. Pero yung mayroong position na sa biglang tingin, madali lang, yung pala,
sablay, no? Sa biglang tingin akala mo simple lang. Yung pala may sikreto pa palang bunal, no? May sikretong palo. Yung ganon. No, tulad nung naging error ko. Kaya ang ginawa ko, binasa ko na talaga kung saan yung naging error ko. Nakita ko yung error na ako talaga nagkamali. Walang error dun sa ginawa ni Jay Caser. Ako ang nagkamali kasi hindi ko binasa. No? Inanalyze ko na lang kagad pagkatapos saka ko binigyan ng ano. Pero ngayon, tinignan ko, makikita natin kung saan ako nagka-error. Okay, bago natin simulan, gusto ko munang i-shout out yung mga nakapansin dun sa aking error, dun sa puzzle ni Jay Caser. No? Ito, ang unang nakapansin, si Fidel Morales. Alright, maraming salamat sa iyo. Siyang unang nakapansin siya kasi siya yung unang nag-comment. Yung pangalawang nakapansin, si June Manimug. Siya yung pangalawang nag-comment. Napansin niya yung error dun sa puzzle ni Jay Caser. Error ko hindi error ni Jay Caser. Okay, pangatlo, si Larry Igcalinos Idol. Alright, siya rin yung pangatlong nakapansin. Siya yung pangatlong nag-comment. At maraming salamat sa iyo dahil kahit 30 minutes yung ads, pinapanood mo pa rin. Okay, so ituloy na natin. Ito yung formada. Pakita natin sa ganyang tirada, ito yung unang tira yung orange. Diba? Tinira natin to, A3. Okay, wag na natin isolve yung iba kasi nasolve na natin noong nakaraang video. Ito na lang, yung doon na lang tayo sa error, mag-solve. Okay, pinakain to, 314. Tapos, siyempre, kain. Then, pinakain tong 16.1. Kain tayo ng 660. Kakain naman siya ng 4.8. Dalawa. Yan. Okay, so sa ganyan formada, ang ginawa natin, tumira tayo ng 313. Okay, so hindi niya pwedeng itira to, di ba? Kasi may lanse. A3 lang talaga ang pwede niyang itira. A3 tayo. Tumira naman tayo ng 10-5. Ayan, ganyan. No? Pagkatapos, siyempre hindi pa rin niya pwedeng itira yung 214. Di ba? Kasi may lanse. Matatalo siya. So ang ginawa, tinira niya ng 313. Hindi rin pwede yung 314. No? Dahil dito lang. Wala na siyang ititira. Kaya 313. Yun. Pagkatapos, tumira tayo ng 12-7. Yan. Diyan na nagkaroon ng kasunod ng 12-7, hindi rin po ito pwedeng itira, di ba? Kasi andyan pa rin yung lanse, no? Tumira siya ngayon ng 13-16. Yan. Yan na, no? Papunta na tayo. Saka natin pinakain 6-1. Okay. Pagkatapos kain siya dito ng 16-6, kain naman tayo ng 11-1. Okay, so siyempre sa formada ng kitang-kita naman, wala naman siyang pwedeng ibang itira, kundi ito lang 214. Yan. Dito na, no? Dito na ako nagkaroon ng error. Ang tinira ko ay 115. Mali yan, Ekes, mali, no? Hindi to. Hindi to mali to. Kasi yung ganyang formada, kahit kayo naman tumingin, no? Yung ganyang formada na kung sa biglang tingin. Kaysa magtiis pa akong basahin, tinignan ko na lang, parang simpleng-simple lang. Parang kitang-kita na yung solusyon. Na kaya, hindi ko na binasa yung karugtong yun doon sa variation. Inanalyze ko na lang, yung pala, sablay, mali, yun, tabla. Pero yung doon sa libro ni Jay Caser, binasa ko, hindi pala 115 ang sinagot, no? Kasi pag 115 yung ganyan, iiwas lang, di ba? Pagkatapos pag tinuloy natin yan, kakain dito, pagkatapos kakain tayo dito dama, ayan na, may sabay. 416. Yan na yung error. Okay, balik natin Balik natin. Okay, ayan na yung formada, no? So, mali yung 115, di ba? Ang isasagot pala dyan ay 73. Ayan. So, wala naman pwedeng ibang itira yung green. Kitang-kita naman. Itong siya lang to ang pwede niyang galawin. 6-2. Okay. So, next, ang titira naman ng orange, 215. Ayan. Ngayon, dyan sa 215, dalawa ang pwede niyang ipangkain. Pwede siyang kumain ng 14-2. Pwede rin siyang kumain ng 16-2. Unahin muna natin itong 14-2. Ito muna. Yan. Tandaan niyo yung formada, ito. Diyan tayo magpabalik-balik muna, Tapos pinakain ng gano'n. Tandaan niyo yung formada na yan, Babalik natin yan. Ito muna unahin natin itong pinakain itong 14-2. Pagkakain ng 14-2, kain naman tayo ng 16-6. Yan. Tingnan niyo yung formada. Wala naman siyang pwedeng ibang itira. Hindi niya na ito pwedeng itira itong tatlo. Nakalak na, no? Nilak ng dalawang ito. Isa lang ang pwedeng pitcha niyang magalaw. Ito lang. 6-2 or 2-14 or 2-15. No? Kahit siya nang itira niya. Kahit dito siya tumira ng 2-14, 6-2 lang. Wala na. Talo na. Tignan yung formada. Kahit siya tumira. Lugi na. No? Okay, kung halimbawa dito naman siya tumira, ganun din. 6-2 pa rin.
talo pa rin. No? Okay, so sa ganong posisyon, yung ganon ang pinangkain niya, talo, yung 14-2 ang pinangkain. Okay, balik natin ha. Yung ibang pangkain naman. Okay, yan na. Yan na yung pormada kanina. Ang tinira natin sa orange ay 215. No? Kanina ang pinangkain itong 14-2. Nakita natin talo. Ito naman ngayon, 16-2 naman tayo. Ayan. Pagkatira ng 16-2, dito tayo kain, abante tayo. 15-3. Okay, tignan nyo yung mga pwedeng variation ng green. Pwede siyang tumira ng 115. Ha? Okay. Pwede rin siyang tumira ng 215. Okay. Pwede rin siyang tumira ng 416. Okay. So, unahin muna natin yung 115. Ha? Dito muna tayo. Pag yan ang tinira, 115, kita na kung anong gagawin ito. Papakain lang. Na? Kahit siya kumain, kahit dito, kahit doon. Pareho lang ang pupuntahan. O sabihin natin, dito tayo. Kain tayo ng dalawa. Yan. Ngayon sa ganyang pormada, tignan nyo. Alam mo naman tira niya yung 416. Pag 416, dito na tayo. Na? Lugi na siyang isa. May dama pa tayo. Padama na. Pag gano'n na. Kaya hindi na makakaabante yan. Kaya ito yung pinaka-best na ititira niya. 214. Ha? Saka naman tayo tumira ng 15-15. Siyempre, kain muna siya. 8-3. Hindi, 14-3. 14-8. Yan. Tira tayo ng 15-1. Tira siya nito. 8-3. Tira naman tayo ng 115. Talo. No? Okay, so sa ganung pormada, talo siya. Okay, balik natin ha. Yung ibang variation naman. Okay. Yan ulit. Na? So, ang pinakain natin, 215. Yan. Tapos na tayo sa 14-2. Talo di ba? Dito ulit tayo. Sa 16-2. Kain naman tayo dito ng 15-3. Okay, ngayon sa ganyang pormada. Ang variation na 115, tapos na. Naipakita na natin. Ano? Iba naman. Halimbawa, 250 naman tayo. Yan naman, 215. Dito naman tayo sa 37. Okay? So, anong pang pwede niyang maging variation? Alam nga namang 416. Pag 416, kitang-kita na ang panalo. Siyempre, 314 lang. Kakain siya dito, kakain tayo ng dalawa. Dalawa na lang matitira, may padama pa. Okay, so talo siya. Hindi pwede itong 416. No? Yan. So, magsasacrifice siya. Dalawang pwede niya i-sacrifice. Itong 1514 o kaya itong 26. No? Unahin natin yung 1514. Pag 1514 ang tinira, kakain tayo ng dalawa. Pagkatapos, kakain siya ng 410. Gagawin natin, pabalikin natin. 115, kakain naman siya ng 214. Yon. Saka naman tayo ngayon, dadama. Sa 12. Yan. Okay. Ngayon sa ganyang pormada, tingnan natin maigi ha. Pag dama sa 12, kung halimbawa ang ititira niya ay 10-6, pag 10-6, dito na tayo. 12-8, sayangin. Siyempre, iiwas yun. Di ba? Pagka iwas, saka pa dito. Hindi na makakataw yung dalawa. Di ba? Okay, balik natin ha. Yan, ganyang pormada. Ha? Ngayon, kung halimbawa, nag-10-5 naman siya. Pag nag-10-5, ganun pa. Sasayangin dito. Siyempre, iiwas siya. Pag iwas, sayangin uli. Wala na. Talo. No? Okay, so ibig sabihin, hindi niya to pwedeng igalaw to sa ganung pormada. Balik natin ha. Yan. So, ibig sabihin, hindi niya to pwedeng igalaw. Talo. Agad. No? Kung halimbawa naman, ang ititira niya ay 14-16. Edi, ang linaw-linaw na. Dito lang kagad. Siyempre. No? Okay, so, ibahin natin. Kung halimbawa dito siya tumira. Yan. Tumira siya ng 14-15. Dito naman tayo. Yan. Ngayon, kung halimbawa sa ganyang tirada, ito ang pwede niyang igalaw. No? Kung halimbawa, ito muna unahan natin itira. Kapag itong tinira niya, dito lang tayo. Sa 14-10. Ngayon, kung halimbawa, dito siya tumira, dito tayo. Pag gumanon siya, dito naman tayo. Talo, no? Okay, balik natin ha. Balik natin yung pormada ulit kanina. Yan. Tumira siya ng 14-15.
Tira naman tayo dito. Ano pang pwede niyang ititira? Kung halimbawa nag 10-5 naman siya, o di ganun pa rin. Dito naman tayo ngayon. Yan. Pag tumira siya dito, dito na tayo. Ha? Okay, so balik natin ha. Talo yan, ano? Okay, 14-15. Dito tayo. Pag dito siya, dito tayo. Ngayon, kapag halimbawang tumira siya dito, dito naman tayo. Pag dito siya tumira, dito tayo. Pag dito naman siya, doon. Oh. Talo, no? Okay, balik pa rin natin ulit. Baka meron pang iba pang variation na hindi natin nagalaw. Okay. 14-15, tumira tayo dito. Kung halimbawa ito kagad ang pinantira, abang na tayo dito kagad. Yan. Pag dito, siyempre, talo na kagad, gaganon lang. Pag dito tumira, di tayo. Pagka nag 6-2, 15-1 tayo. Pagka dito tumira, dito na. Talo na naman. Dito lang tayo nadama sa 9. No? Kahit saan siya tumira, kahit anong pantitira niya, dama tayo ng 9. Okay, matatalo na siya. Okay, so, kita na. No? Okay na kung paano siya tatalunin sa ganung formada. Balik natin ulit yung ibang variation naman. Okay. Okay, ayan ulit yung formada. No? Tapos na tayo, papakain na muna natin yung 215. Yan. Tapos na tayo dito sa 14-2, di ba? Nakitang talo. Dito ulit tayo. 16-2. Tapos abante tayo ng kain ng 15-3. Okay. So, ang pwede niyang itira dyan, itong 115, tapos na tayo dyan. No? Napakita natin talo. Okay, so, 250 naman. Pag tira ng 215, 37 tayo. Ayan. Ngayon sa ganyang formada, kanina ang pinatira natin ay 15-14. Nag-sacrifice, kumain dalawa. Pinakita natin, talo. No? Ngayon, iba naman ang pang-sacrifice niya. Siyempre, hindi naman ito pwede. Hindi pwede yan. Dadalawain, di ba? Okay, so, ito naman ang pang-sacrifice niya. Pinakain yung 2-6. Kain naman tayo ng 1-11. Yan. Siyempre, ito lang pwede niya itira, itong 4-16. Pag itong pinatira niya, wala na. Talo na siya, antimano. No? Okay, so, ito lang titira niya, 4-16. Dito tayo dadama sa 11. Dito. Ayan. Siguro naman, kitang-kita na kung paano talunin yung green. No? Okay, sa klarong-klaro na. Kahit di na natin tapusin. Okay, so sa formada na yon, sa variation na yon ay talo yung green. Okay? So, ibang variation ulit. May isa pang natitira pang variation. Okay, balik natin ha. Okay, may isa pang variation. So, titira tayo ng 215. Ito, tapos na. Nakitang talo. Ito ulit yung pagkakain, 16-2. Aabante tayo ng kain ng 15-3. Okay. Kanina, 115. Tapos na yan. Balik natin. Tapos tumira ng 215. Tapos na rin. May dalawang variation dyan. Hindi rin, pagkatapos yung pagtira ng pagtira naman ng 416, yan. Yan naman yung dyan tayo ngayon. No? Kasi tapos na to. 416 naman kung anong isusunod natin. So pagtira ng 416, dito tayo. 38. Yan. Okay, so ano ang pwede niyang itira? Hindi naman niya to pwedeng itira dahil dadalawahin. Pag ito naman tinira niya, dalawa din. So lalong talo, magiging 2-4. Kaya malamang itong titira niya. 214. Okay, so pag tira ng 214, dama kagad tayo. 812. Yan. Okay, tignan niyo yung formada. Ano pang pwede niya itira? Pag ito, tatatluhin. Pag ito naman, dadalawahin. Okay, pagka ito ang ipasa-sacrifice, ito, talo. Kaya, ito lang ang pwede niyang pang-sacrifice. Ito. Yang 14-16. Kain tayo ng 113. Okay, so, nagiging malaya itong isa. 2-6. Dito lang tayo. Sa 12-8. Okay, saan siya dumama? Kahit saan siya dumama, kahit dito o dito, dito lang pupunta natin. Dumama siya rito, ang sagot 12-8. O sabihin natin, dito siya dumama. Yan, dito na lang. Yan, dyan siya dumama. Tapos, ang titira natin, 12-8. Ngayon, ano pa ang pwede niyang itira kung
Kung iisipin natin, hindi siya pwede rito. Ito, dama to ha. Pakita natin. Ayan. Hindi siya pwede rito. Patay ang dama oh. Pag siya tumira, papakain lang to. No? O pagkain niya, o patay ang dama. No? Okay. Kung halimbawa dito na siya tumira, papakain lang din ito. Ayan. Pagkain, o kakain ng dalawa. Tatlo, isa na naman. No? Tatlo, laban sa isa. Okay, hindi pwede. So, ibig sabihin, sa ganitong pormada, ito to, yung dito siya dumama, talo. No? O kung halimbawa naman, may isa pang paraan. Kung itong tinira niya, ipinakain niya, kain tayo ng dalawa, kain siya ng isa, o ganun uli. 3-1, no? Tatlo laban sa isa. O tira natin 15-15. Wala na. Eh kung sayangin niya, lalong talo. Mapapabilis. Hindi naabot sa pagdakop, no? Pag tinira niya dito lang. Talo, tapos saka ititira to. Di ba? Okay, so ngayon, kung halimbawa, harangin niya dito, wala na. Dadaan na lahat yan. Papuntang dama na lahat. Okay, wag na nating patagalin. Game 2 na tayo ng labanang Willie at Carpo. Okay, pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay Dondon Nugas. Alright, shout out din kay Grandmaster Cornelio Cerezo ng Binmali, Pangasinan. Aba, may Grandmaster din pala dyan sa Pangasinan. Sana makalaro ninyo si Willie at saka si Joy Joy para mapanood naman namin. Alright, shout out din kay Oni Bahinting ng Magtalisay Oriental. Okay, shout out din kay Glenn Dimakulangan, ang Glenius ng Laguna. Unang basa ko, akala ko genius. Glenius pala. Alright, shout out din kay Junicio Kaingkoy ng Mandawi City. Yes! Shout out din kay Robert Lato ng Loon, Bohol. Okay. Shout out din kay Larry Absalon family ng Babag Uno, Lapu-Lapu City. Alright. So, wag natin patagalin. Umpisa natin. Pero may shout out po ulit mamaya. Alright, game 2 na tayo ng labanang Willie at Carpo. Pero bago dyan, gusto ko muna kayong bigyan ng challenge. No? Itong puzzle ni J. Casir. Ito yung puzzle ni J. Casir kanina, di ba? Okay, sa libro ni J. Casir, walang nakasulat na opening. Diretso lang, ganyan lang. Wala yung opening. Pero ako, binigyan ko siya ng opening, no? Hinanapan ko siya ng opening dahil kasi kaya ko naisipang lagyan ng opening kasi familiar sa akin yung pormada. Sabi ko, naalala ko na parang nangyari to sa akin noon, no? Na yung ganitong pormada, may opening to. Kaya lang, itong opening na to, kadalasan nangyayari kapag ka Class B, yung naglalaro. Siyempre, pag Class A, malabo mangyari ito. Naalala ko to, familiar sa akin, kaya sa kaka-recall ko, sa repaso ko ng repaso, nakuha ko yung opening niya. Ngayon, ito ang bibigay ko sa inyong challenge. Kung nakuha ko yung opening niya, makukuha nyo rin. Kaya, subukan yung hanapin yung opening. Magbibigay tayo ng premyo dun sa unang makakasagot ng tama. Sa unang makakahanap ng opening, may premyo kayong 200 pesos na load. Alright. Yung pangalawa na makakapagsagot ng tama na makakagawa ng opening nito, meron kayong 150 pesos regular load. Okay. Then yung pangatlo, meron naman kayong 100 pesos na load. Kung merong pang-apat saka pang-lima, consolation na lang. No? Okay, so ito na yung magiging natin Pero hanggang hanggang 5 lang tayo. Hanggang pang-4, pang-5 lang yung consolation, pero yung pang-6, shout out na lang natin. Baka may umabot ng 10, 20, hindi na kaya ng bulsa ko. Okay, so yan na lang muna. Ang assignment ninyo, hanapan nyo ng opening. Kung paano nakarating sa ganyang pormada. No? Gawan nyo ng opening. Pagkatapos, i-comment nyo na lang dyan sa ibaba. Okay? So, ito nahanap ko. Ngayon, pagka walang nakahanap ito, walang nakasagot ito, ibibigay ko rin sa susunod na video kung paano ang opening na makakarating sa ganito. Alright? So, umpisa na natin ang labanang Willie at Carpo. Sa Game 2, unang sulong si Carpo.
Alright, sa game 2, panalo si Willie. Ang score, 1 kay Willie, 0 kay Carpo. May isang tabla. Okay, so game 3 na tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay John Walter Salas. Yun. Shout out din kay Albert Lebuna. Yes. At shout out din kay Jojo Pablo ng Navas Aklan. Yun. Shout out din kay Jemboy Fernandez at kay Ruben Gaum ng Tagum City. Okay. Shout out din kay Juven Tagolimot. At shoutout din kay Jolits Bulan. Alright. So, wag natin patagalin. Pero, may shoutout pa uli mamaya. Alright. Game 3 na tayo. Pero bago dyan, gusto ko munang magbigay ng konting komento doon sa naging laban ni na Willie at Carpo sa Game 2. Okay. Napansin nyo ba na yung naging laban ni na Willie at Carpo sa Game 2 ay naging laban din nila Willie at Joy Joy sa Game 3 nung naglaban sila sa Ormoc na kung saan natalo si Willie. No? Napansin nyo ba? Okay, balik natin na pakita ko sa inyo kung paano naging pareho. Magkaiba lang ng opening. Pero pagdating sa kalagitnaan, nauwi dun sa laban ng Willie at Joy Joy na kung saan natalo si Willie. Ito, pakita muna natin yung opening nung kay Willie at kay Carpo. Ito yung kay Willie at Carpo kanina. Yan. Yan ang unang sulong ni Carpo, 115, na sumagot naman si Willie ng 214. Second move si Willie. Ayan. Tandaan niyo yung formada, Sumayang ng 7-2. Pagkatapos, ito na yung formada, Walang tao, wala nang pitsa sa 9, 10, 11. Walang bato dito. Yan yung formada. Tandaan yung formada, Yan yung opening ni na Willie at Carpo, yung pinakita kanina. Ngayon, ibalik natin sa starting position. Papakita ko naman yung naging labanan nila ni Willie at Joy Joy. Okay, ito na yung starting position. No? Kanina sa laban ng Willie at Carpo, itong orange ang kay Willie. Yung green kay Carpo. Ngayon, sa laban ng Willie at Joy Joy, dun sa Ormoc, ito naman ngayon yung kay Willie. Yung green naman, nagpalit. Ito naman yung kay Joy Joy, yung orange. Si Joy Joy yung second move. First move naman si Willie. Okay, parang nagpalit lang ng pwesto. Tumira si Willie ng 115. Sumagot si Joy Joy ng 214.
Okay, nakita niyo yung pormada, di ba? Yan yung tinira ni Willie at saka Joy Joy. Sa pormada na to, dito tumagal na mag-isip si Joy Joy kasi sabi niya, na-surprise na dito sa 11-6 ni Willie. Okay, sa kanyang pormada. Tira ng green, no? Pag tira ng green, tumira si Willie ng 10-5. O yan. O ngayon, tingnan niyo yung pormada, yung kanina. Yung opening nila kanina ni Willie at Carpo. No? Ito yung green, ito yung hawak ni Carpo kanina. Na kung saan talo si Carpo. Ha? Tingnan nyo ha, yung pormada, walang tao rito. 9, 10, 11. Wala nang pitsa. O, so pareho, di ba? O, kakain ngayon yung orange. Itong orange, ito yung hawak ni Willie kanina sa laban ng Willie at Carpo. Si Willie yung second move. Ngayon, napunta siya ngayon sa kabila. So, ibig sabihin pala, yung labanan ni na Willie at Joy Joy, yung hawak ni Joy Joy, tirada rin pala ni Willie yun. Na kung saan natalo si Willie, parang kumbaga sa Bisaya pa, naunay siya sa tari. No? Naunay siya sa iyang tari. Ibig sabihin, tinalo si Willie sa sarili niyang tirada. No? Okay, tuloy natin ha. Kakain yung orange. Tumiming ng 9-5. Sinayang. Gumanon. Oh, yan na yung pormada. Naalala niyo ba yung pormada? Kung paano natalo si Willie? Sa ganyang pormada, ang tinira ni Willie, itong A3. Di ba? Okay, so dyan natalo si Willie. Tinira niya to. Pero may tabla dapat yan, no? Na ano lang si Willie, na blunder lang. Okay, tapos kinain dito, kumain dito. O, yan na yung labanan nila yan na yung naging labanan nila ni Willie at Joy Joy. Yung kay Carpo naman, eto, balik natin. Ayan. Ayan. Sa ganyang pormada, ang tinira ni Willie, A3, di ba? Pero andyan yung tablahan dapat, no? Okay, so, ngayon, ang tinira sa labanan nila ni Willie at Carpo, yung kanina, ito ang may hawak tong orange, ang hawak ni Willie. Yung green, ang hawak ni Carpo. Itong tinira ni Carpo, kaya talo. Kasi pag itong tinira, itong 5-1 or 5-4, wala na. Wala nang solusyon, talo talaga. Pero yung kay Willie, tama dapat to. Kaya lang, talo pa rin si Willie dahil na-blunder, no? Okay, so, ito yung tinira. Tumira dito si Willie. Tapos tumira dito si Carpo. Dito si Willie. O, di ba yan yung kanina? Okay, so, yan lang yung napansin ko. Kaya, hindi ko na kailangan pang magbigay ng analysis. Kasi, naibigay na natin yung analysis doon sa laban ng Willie at Joy Joy. Okay? So, game 3 na tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Alright, shout-out naman natin yung mga vlogger ng YouTube. Gaya nitong si Magvideo na ta. Yes! Shoutout din kay Dama Games and Puzzles. Yun, bagong vlogger to. Suportahan natin para dumami pa ang mga magbibigay ng mga magagandang tirada. Shoutout din sa Dama Joker TV. Okay. Shoutout din sa Dama Maestro. You're right. Shoutout din sa Damatrix TV. Yes. At shoutout din sa Pinoy Dama Channel. Alright. At shoutout din sa Earth Vlog TV. Yung mga mahilig sa mga motorcycle riding exhibition. Ito na yung hinahanap nyo. Subscribe nyo rin. Alright. Huwag na nating patagalin. Ituloy na natin ang Game 3. Okay. Pero bago yung Game 3, ibigay ko muna yung solusyon dun sa binigay kong assignment, Pinoy Puzzle, nung nakaraang video. Okay, ito yung pormada, oh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung orange. 3 lang yung green. Siyempre, patalo yung green yan dahil 6 yung orange. Pero, ang kondisyon ay entre dama yung green. Ang green, papunta rito sa baba. Yan. Diyan ang direction ng green, pababa. Tapos, yung orange naman, paakyat. Dito. Yan. Diyan ang direction ng orange. Para pataas. Okay? So, dahil pababa yung green, ibig sabihin, pag tumira dito yung green, dama na. Okay? So, ngayon, unang sulong ang orange. Pero, bago dyan, bago natin ibigay yung solusyon, i-shout out muna natin yung nakapagbigay ng tamang solusyon dito sa puzzle na to, yung Pinoy Puzzle.
Ito ang unang nakapag-comment ng tamang sagot, si June Manimog. Shout out sa iyo ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ang galing mo. Alright. At yung pangalawang nakasagot ng tama na na-comment niya, si Larry Igcalinos Idol. Shout out din sa iyo. At maraming salamat dahil kahit 30 minutes yung ads, hindi mo ini-skip. Alright. So, ituloy na natin. No? Ito na yung solution. Okay, ang key move nito ay 14-15. Ayan. Para hindi makadama to, babalik. Ngayon, dalawang kakainin niya. Pwede papunta rito or pwede papunta ron. Pag dito siya kumain, wala na. No? Hindi na dadama. O, dyan na. Okay? So, balik natin ha. Hindi na dadama, no? Okay. Balik natin. Ayan. Tumira ng 14-15. Pag dito kumain, nakita na, no? Dito na sa kabila. Ayan. Ngayon, sa ganyang formada. Sa ganyang formada, pwedeng tumira dito. Tama rin, 16-4. Pwede rin tumira ng 16-1. No? Pero, ang pinaka-best move, itong 16-1. Bakit? Kasi pagka 16-4, may variation pang 10-6. No? Samantalang kung magsi-16-1 tayo, bawas na yung variation. Wala ng 10-6. Siyempre, makakain. No? Okay, so pag tira ng 10-6, ano ang pwede pa niyang itira? Pwede siyang tumira ng 2-14. Dito, pag nag-250 naman siya, antimano, talo na kaagad. No? Bakit? Anong gagawin? Ititira na itong 13-3. Siyempre, obligado dos. Kakain ng dalawa. O, di ba? O, makakain din siya ng dalawa. Antimano, talo. So, hindi po pwede itong 215. Okay, kaya ito yung best, yung 16-1. No? Okay, so, tapos na tayo dito sa 215. No? Talo malinaw eh. O, 240 naman tayo. Kakain, 15-3. Kain din siya ng 8-14. Yun. O, siyempre, wala namang ibang pwedeng itira kundi itong 13-3. Pakain muna. Para hindi umalagwa dito. May makadama. No? Okay, kumain ng 14-8. Saka ngayon tumira ng 13-16. Wala naman siya pwedeng itira kundi 8-3 lang. Titira naman tayo ng 16-4. Wala rin siyang pwedeng itira. Hindi na po, pag dito, delikado siya dito. Kaya dito siya titira ng 3-14. Saka naman natin ititira ng 1-6. Okay. Kain, 10-2. Saka tayo titira ng 4-5. Yan. Kahit anong itira niya, ang dama dito sa G's. No? Pag tumira siya ng 2-15 or 14-15, dito lang ang dama. Hindi na siya makakadama. Kung halimbawa, tumira siya rito ng 215. Okay, dama. O, yan. Okay. Nasayang. Pag tumira siya dito, kakainin ng dama. Pag dito siya tumira, dito lang ang dama. Di ba? Pag dito naman siya tumira, babalik lang yung dama dito. No? Pag tira niya rito, aabangan dito. O, hindi makakadama. O, isa pang variation. Kung halimbawa, yung tirada na yan, kung pababayaan lang, kung halimbawa dito siya, o dito, hanggang dito lang yung kain. No? Para pag pumunta dito, mabababoy, lalagay dito. Pag dito naman pumunta, dito naman. No? Okay. Kung halimbawa naman, doon sa formada kanina, yan. Yan. Ang tinira niya ay 14-15. O, dito pa rin yung dama. Yan. O, anong gagawin niya? Kung gagano niya, dito lang ang kain. Ganyan. O, paglagay niya rito, o, dito ang punta. No? O, balik natin ha. O, yan, ganyan ang punta. Hindi pa rin makakadama. O, balik natin. Yan, ganyan. O, so, sa ganyang formada, kung halimbawa, iniwas niya, no? O, dito lang. O, ano pang titira niya? Siyempre, gagano lang siya. O, dito lang ang kain. Yan. Para pag pumunta rito, dito. No? Kung dito na siya tumuloy, mabababoy. Alright? So, yan na yung kabuuan para dun sa puzzle ng Pinoy nung nakaraang video. Yan yung assignment. Okay? So, huwag kalimutan. Meron akong panibagong assignment. Yung pinakita ko kanina na hahanapan nyo ng opening hanggang sa makarating doon sa
puzzle ni Jake Caser. Alright, so game 3 na tayo. Kaso wala na tayong oras, kaya sa next video na lang uli. Okay, hanggang sa muli. Ako, si Johnny. Alright, at ito naman ang Damador 1000, The Book Borrower. Dahil malakas akong manghiram, pero ayaw kong magpahiram.